gabi po sa ating lahat. Ito na naman si Len para sa ating ika-221st day ng ating share ng devotion video or 221. Ayan, malapit na tayong maka 365, diba? Which is dapat ibig sabihin nun ay nakaka 1 year na tayo. But thanks God, ayan, kapag kaya lang ng oras natin at may libreng pagkakataon tayo, tsaka tayo nakakapagawa ng devotion na pa-video. Pero yung pasulat naman, kaya naman natin araw-araw. Pero minsan, depende rin kapag sobrang pagod. Like, kagaya kagabi, medyo 11:00 na ako nakatulog. Dahil may tinapos pa nga ako. So, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, huwag po natin kakalimutan ang manalangin. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito, Panginoon, na muli makakapag-aral kaming muli ng inyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, at salamat sa buhay ng aking mga amo, Panginoon, na siyang daluyan ng pagpapala, Panginoon, upang ako ay kumita ng pera, Panginoon, para sa mga pangangailangan sa pamilya, Panginoon, at sa mga nangangailangan pa. Lalong higit din, Panginoon, para sa inyong gawain at pagpapalawig ng inyong gawain at kingdom dito sa mundo, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin namin sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, na kayo ang magsasalita, Panginoon, at ang inyong lingkod po, Panginoon, ay isa lamang instrumento at daanan, Panginoon, ng inyong mga salita. But knowledge and wisdom, Panginoon, that comes from you, Panginoon, ang aming hinahangad upang hindi ang galing ko, hindi ang talino na meron ako, Panginoon, o galing sa pagsasalita ang makita ng mga tao, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay they will see, Panginoon, na ikaw ang naghahari and your light and glory is shining upon us, Panginoon. Hayaan niyo po kaming maging buhay na patotoo, Panginoon, ng inyong mga ginagawang dakilang bagay para sa aming Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na our labor in the Lord is not in vain, Panginoon. Ang lahat ng ginagawa namin ito, basta bukal sa aming kalooban, Panginoon. Kaligayahan namin, Panginoon, na ihalay sa inyo, Panginoon, ay alam namin isang masamyong handog sa inyo. Ngayon din po, habang buhay kami nagpapasalamat sa Panginoong Yesus sa kanyang tinapos na gawa, na pag-aalin ng kanyang sariling buhay na mapako at masaktan, Panginoon, at muling mabuhay para matubos kaming lahat na sangkatauhan, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat dahil matitigas ang mga ulo namin, Panginoon, kami ay mga pasaway, kami po ay isinumpa, Panginoon, ngunit tiniis lahat ng Panginoong Yesus alang-alang sa pagmamahal niyo sa amin, Panginoon. Tunay na siya isang napakagandang halimbawa, Panginoon, na isang anak, Panginoon, na masunurin, at isang anak na gagawin ang lahat, mapasaya lamang ang kanyang ama. Kaya din po, Panginoon, nagpapasalamat din kami sa Holy Spirit, Panginoon, na siyang gumagabay sa amin at kasama namin sa lahat ng oras, Panginoon, upang ang lahat ng aming mga gagawin, sasabihin, Panginoon, kaya din sa aming pananampalataya at pagtawag sa inyo, Panginoon, ay isang masamyong handog at kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at kayong mangusap sa lahat ng mga taong makakapakinig, manonood, o makakakita ng video na ito, Panginoon. We honor you, we glorify your name. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. So, ito po yung nakalagay sa Lucas 22:28. Sabi dito, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Message, sinasabi ni Jesus na ang kanyang mga alagad ang kasama niya sa lahat ng pagsubok sa kanya. Application, mayroon ka bang matatawag na kasama mo sa mga pagsubok sa buhay mo? Kung mayroong tao na ganoon sa iyo, ay ipagpasalamat mo sa Diyos at laging ipanalangin. Ngunit higit sa lahat, ang ating Panginoon at ang banal na Espiritu ang hindi nakikita o di napapansin ng pisikal na mata na laging nariyan at kasama natin. Kaya nga, bihira ang nagpapasalamat sa kanila dahil pili lang ang mga taong nakakakilala at may malalim na relasyon sa kanila. Dumaan ka man sa pinakamasaya o pinakamalungkot na pangyayari sa buhay mo, makakaasa kang di nila tayo iiwan o pababayaan man. Dahil mula noong nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating ina,
nakikita na nila tayo at nang lumabas na tayo sa mundo at hanggang sa kamatayan, ay kasama pa din natin sila. Mapanghahawakan natin ang mga salita at pangako ng Diyos dahil hindi pwedeng hindi ito mangyari at maganap sa atin na may pag-ibig at pananalig sa Diyos. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, parang kumbaga, pinapasalamatan ng ating Panginoong Yesus yung kanyang mga alagad o mga apostles, di ba? Na until sa last moment of his life, dahil yun nga, malapit na siyang ipagkanulo dito ni Judas at malapit na siyang mamatay sa krus, di ba? Nadadanasin na niya yung pinakamasakit na moment sa buhay niya. Pero nagpapasalamat pa rin siya sa mga alagad niya na nakasama niya, di ba? Na sinasabi niya na kayo sa hirap at ginhawa, di ba, parang talo pa nila yung mag-asawa kasi talagang sa lahat ng mga pagsubok, kinutya, pinalayas, hindi tinanggap sa ibang mga lugar, di ba? Pero patuloy pa rin na nangaral at gumawa ng himala ang ating Panginoong Yesus, di ba? And pinaka-essence kasi dito na makikita talaga natin is ang Panginoon kasi kapag nangako siya talaga, 'di ba? Pinangako niya yung pagpapalain yung lahi ni Abraham, 'di ba? Tayo kung tutuusin bilang mga Gentile o mga hintil, hindi talaga tayo dapat kasama doon sa pangako ng Panginoong Diyos kay Abraham. Pero dahil tayo ay nakipag-isa na sa ating Panginoong Yesus at dahil ang ating Panginoong Yesus ay nagmula sa salin lahi ni Abraham, which is pinangakuan ng ating Panginoong Diyos mula nung una pa man na gagawin kong sindami ng mga bituin at sindami ng mga buhangin sa karagatan ang iyong mga salinlahi, di ba? So kahit wala na si Father Abraham natin, ay tayo bilang mga tumanggap sa ating Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas ay napabilang na we are adopted children of God dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay at siya'y naghahari sa atin, di ba? So, bibihira nga naman ang mga taong may kilala sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Yesus o sa banal na Espiritu. May iba, maaring isa lang ang kilala nila, naniniwala lang sila sa Diyos, o may iba naniniwala lang sila sa ating Panginoong Yesus, pero bihira ang naniniwala sa banal na Espiritu dahil para sa kanila, iisa lamang ang Diyos, diba? Pero, hindi ba kayo napapaisip na kapag halimbawa, minsan, diba, may moment na nakakagawa ka ng kasalanan ng sinasadya mo man o hindi mo sinasadya, pero parang may mag-uusig sa'yo sa loob ng damdamin mo na, uy, mali yung ginawa mo, or halimbawa, uy, may nagawan ka ng masama, dapat humingi ka ng patawad, di ba? Or, uy, may inutangan ka, tas di mo binayaran, di ba? Parang, syempre, patalastas lang yan. Pero, isa yun sa mga bagay na dapat kilala natin kung ano yung purpose ng Holy Spirit sa atin. Dahil diba sabi nga, nung ang ating Panginoong Yesus ay nabuhay na muli, umakyat na siya sa kalangitan. So, may iniwan siya na helper sa atin, which is yun yung Holy Spirit, diba? And syempre, bihira nga sa atin yung nagpapasalamat sa Panginoon. Wala. Usually, sa buhay nila, day-to-day basis na mabubuhay lang, kakain, matutulog, or gagawa ng mga bagay na mga gusto nila. Pero, nakakalimutan or talagang hindi nila kilalang lubos ang ating Panginoong Diyos, Panginoong Yesus at ang banal na Espiritu. So, let us encourage one another and lagi nating sabihin sa Panginoon na ang buhay natin ay maging instrument niya o kasangkapan para yung mga walang matibay na relasyon at pagkakilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Yesus at sa banal na Espiritu ay magkaroon ng pagkakilala at pagtanggap sa kanila, di ba? Nang sa gayon ay mapapasalamatan natin sa bawat araw. Ayan, sabi ko nga, pag sa mga stages ng buhay, parang lahat na yata ng mga klase ng pagsubok na pagdaanan ko na. Pero thanks God, thanks be to God dahil eto, nandito pa rin ako, buhay pa rin, naririnig pa ninyo at nakikita, 'di ba? Still alive and kicking and healthy. Kaya isa yun sa bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Diyos na hindi man tayo mayaman sa financial na mga pera or amount, 'di ba? Pero ang importante is hindi natin kailangan magpa-doktor, hindi natin kailangan uminom ng mga gamot dahil God is our protector and God is our health, 'di ba? Na kapag
talagang matibay ang relasyon mo sa Panginoon. Pero syempre hindi ko naman sinasabi sa iba na may iba, matibay naman na relasyon namin sa Panginoon pero bakit may cancer ako, bakit may ganito akong sakit, 'di ba? Sabi, iba-iba yung way ng pagpapala sa atin ng ating Panginoon or pagbibigay ng blessings. Merong iba, bine-bless financially with many money, 'di ba? Pero may iba naman with very good health, 'di ba? May iba naman with very great beauty, ability, and talent, 'di ba? Pero sabi nga, hindi pwedeng walang kahit isa sa atin na walang tataglayin na any good traits na maaring magamit ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. And whatever it is na time, talent, and treasure na meron ka, pag ipinagkatiwala mo yan sa Panginoon, lalong higit inialay mo para sa kanyang gawain at para sa iyong kapwa, para maka-encourage ka or makapag-disciple ka ng iyong kapwa is yan yung labis na ikinalulugod ng ating Panginoon dahil hindi nasasayang yung mga special na mga gifts or mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Kaya nawa, ayan, lagi nating isipin at sabihin na ang tao kasi pag mangako na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, usually mga sumpaan ng mga sa kinasal, 'di ba? Or mga friendship or mga family, 'di ba? Pero ang nangyayari, may mga pangako sila at may mga sinasabi sila na hindi nila nagagawa o hindi nila natutupad. Pero huwag tayong madismaya kung ganun man ang nangyayari dahil syempre, tao tayo, gawa tayo sa putik at hinulma lamang tayo na ating Panginoon. We can never be perfect in any way because only God is the perfect. Siya ang perfectong halimbawa at siya ang perfectong meron dito sa mundong ito at sa Kanya umiinog at siya ang nakakakita kung ano man ang nangyayari sa atin. Magmula nung nabuo tayo sa sinapupunan ng ating ina at kung saan tayo patutungo at hanggang sa kamatayan, asahan natin nakasama natin ang ating Panginoon. Lalong higit kapag tayo ay magpapaalam na graduate na sa mundo ito, 'di ba? Yung pinakaasam ng mga sumasampalataya ng lubos sa ating Panginoon na makita ang Panginoong Diyos, Panginoong Yesus at lahat ng mga pinabanal sa kanyang kaharian na naroon at nag-iintay sa iyo at i-welcome ka. Isang napakaganda na walang kaparis na kayamanan na pwedeng makamit ng isang tao. So, panatiliin po natin na matibay, maalab, at kinokultivate natin or lalo nating pinapalago yung ating relasyon sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus at sa banal na Espiritu o Holy Spirit. So, naka po yung may natutunan kayo sa ating share ng devotion video and kailangan ko na rin po magpahinga dahil bukas na naman ay may pasok ang ating alaga. So, let us all close into prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sa inyong mayamang salita na aming napakinggan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kapag kayo ang nangako, Panginoon, ay hindi nyo pwedeng baliin at hindi pwedeng hindi nyo tuparin, Panginoon, sapagkat kayo ang may likha ng lahat, kayo ang may kontrol ng lahat, Panginoon, at kami po ay nagpapasakop sa inyong kapangyarihan. Gayun din po, Panginoon, dinadalangin namin lahat na may mga financial na problema, Panginoon, tumay sa utang, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o kahit ano pa man, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kagaya ng sinabi sa inyo salita, Panginoon, that you are God, our provider, Panginoon, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, at lahat ng mga klase, Panginoon, ng pagtawag sa inyo, Panginoon, ay alam namin na kayo ang lahat sa amin, Panginoon. Give us the heart, Panginoon, that willing to obey you, Panginoon, that willing to be bold enough, Panginoon, upang ipahayag at ipakilala ka sa lahat ng mga taong makikilala namin, Panginoon. At tulungan niyo po nawa kami na ang mga bawat tao, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan, Panginoon, at hindi laging magalit, Panginoon, o hindi laging ang hangad ay masama para sa kapwa at sa lahat dito sa mundo, Panginoon, na parang pakaramdam niya ay nag-iisa siya, Panginoon. Ilapit niyo po sa amin ang mga taong nangangailangan, Panginoon, ng inyong mga salita at upang magkaroon ng relasyon sa inyo, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, anumang mga balakin ng bawat tao, Panginoon, papatayin ng mga school, hospital, mga iba't iba pa mang mga bagay o negosyo, Panginoon, mga sasakyan, at
any ways, Panginoon, para mapuntahan hanggang sa mga remote area, Panginoon, o liblib na lugar, Panginoon, sa buong mundo, as long as maipahayag at maipakilala ang ating Panginoong Yesus, ang ating Panginoong Diyos, at ang banal na Espiritu sa lahat ng tao, Panginoon, kung ano ang purpose ng bawat isa na ito, Panginoon, na bumubuo sa inyong Holy Trinity, Panginoon, na kung saan God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, Panginoon. We also pray, Lord God, for healing, Panginoon, sa lahat na nangangailangan ng healing, Panginoon, lalo na po, Panginoon, ang asawa, Panginoon, ng aming dating former teacher, Panginoon, na si Sir Lutero, Panginoon, at sa lahat na makakakilala ko pa, Panginoon, na nangangailangan ng prayer for healing, Panginoon. We pray also, Lord God, para po sa kanila, Panginoon. Alam po namin na kayo ang God, our healer, Panginoon, at with you, Lord God, nothing is impossible, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na kung ang kalooban ninyo, Panginoon, ay lumisan na at malayo na sa mga mahal sa buhay ang mga taong ito, Panginoon, ay alam po namin, Panginoon, that you have a greater plan for us, Panginoon. Basta kami patuloy na magpapasako, Panginoon, sa inyong kapangyarihan, Panginoon, sapagkat wala po kaming ibang maasahan kundi kayo lamang po, Panginoon. Hindi po kami naghahangad, Panginoon, ng kahit anong mga hindi karapat-dapat sa inyo, Panginoon. Bagkus, Panginoon, na magawa namin ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. I pray also, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga leaders, Panginoon, at leader, Panginoon, ng bawat mga bansa, Panginoon, especially sa Pilipinas, Panginoon, na nagkakaroon ng kaguluhan, Panginoon. Dalangin po namin na magkakaroon ng peace, unity, love, understanding, and forgiveness para sa lahat ng mga leader na ito, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay makapamunog po sila ng maayos sa isang buong bansa, Panginoon, na kanilang hinahawakan, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Israel, Panginoon. Alam po namin na palagi yung iniingatan ng bansang Israel, Panginoon. At ano pa man po ang mga susunod na mga dapat naming gawin, Panginoon, ay tinatalaga namin sa inyo, Panginoon. You know what is our beginning and you know what is our end, Panginoon. At kayo po ang Panginoon namin, na laging nariyan at hindi nawawala sa tabi namin, Panginoon. Bagamat kami bilang mga tao ay mahina at iniisip, Panginoon, na kapag hindi nararamdaman ng inyong presensya, iniwan nyo na kami, Panginoon. Pero alam po namin, Panginoon, na hindi nyo kami iniiwan, ni pababayaan man, kagaya na sinabi ninyo sa inyong salita, Panginoon. At we pray, Lord God, para po sa bawat family namin, Panginoon, na anumang mga pangailangan, lahat namang magagawa sa inyo, Panginoon. At ito man ay financial, ito man ay physical, ito man ay mga bagay, Panginoon, na maaaring maibigay para sa kapwa namin, Panginoon, ay kayo po ang siyang magpala, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, ay mapapurihan ka namin at mapasalamatan, Panginoon, kung ano pa man po ang inyong greatest plan sa amin, Panginoon, kagaya na sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, Panginoon, ay amin pong panghahawakan hanggang sa dulo ng aming buhay at ilalagi dito sa mundo, Panginoon. Anabahan po ang mga dapat ipanalangin, Panginoon, na aking nakalimutan, Panginoon, ay kayo na po ang siyang balang magdagdag, Panginoon. Dahil sabi nga, bago pa man kami humiling, ay alam niyo na po, Panginoon, kung ano ang aming mga kakailanganin, Panginoon. Salamat po sa lahat, Panginoon, at salamat sa magiging pahinga, Panginoon, at sa araw ng bukas, Panginoon, gabayan niyo po lagi sa aming pagtatrabaho, Panginoon, upang tanging ang magagawa lang namin ay sang-ayon sa inyong kalooban, Panginoon. We honor you, we glorify your holy name, Panginoon. This we pray in the name of Father Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.